So yan, kamusta? Welcome sa isa na namang content. At ang pag-uusapan natin para sa video na to ay ang debate na nagaganap sa internet. Sino nga ba ang mas malakas? Si Mihawk o si Shanks? So alam nyo kasi noong chapter 1058 ay lumabas nga ang detalye na mas magaling nga daw sa pakikipag-espadahan itong si Mihawk kaysa kay Shanks. At syempre, yung mga tao mabilis mag-react. Oh, mas magaling pala si Mihawk kaysa kay Shanks. Di ibig sabihin mas malakas siya, di ba? So yan, medyo mataas na klase ng debate na naman ang nagaganap sa social media. Kaya naman sa video na to ay alamin natin sino nga ba ang mas malakas sa kanilang dalawa. At sasabihin ko na rin sa inyo kung bakit mahalaga ang usapan na to sa development ni Zoro. Pero syempre, bago tayo mag-umpisa, ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel, hit the bell icon para ma-notify sa mga bago nating videos. I-like at i-follow ang ating mga social media accounts, Facebook, TikTok, at Bilibili. Nagpapasalamat nga pala ako para dun sa mga tao na nagbibigay sa ating GCash at Maya. Ito po yung number kung gusto nyo po. Back to the video, simulan na nga po natin ang ating paksa. Alam nyo, itong video na to, na-delay dahil mayroon akong hinahanap na linya. Ito nga po ay yung umaalingaw-ngaw daw sa buong Grand Line ang labanan ni Shanks at ni Mihawk. Bang haba nun, ano? Biruin mo, buong Grand Line nararamdaman na naglalabang kayo. So papaano yun, ano? Siguro napakalakas yung dalawa para maramdaman ng lahat yung nagaganap sa inyo. At sa totoo lang, hinahanap ko talaga sa mga episodes ng One Piece, pati na rin sa manga, yung aktual na linya na sinasabi, the fight between Mihawk and Shanks echoes the Grand Line. Pero talagang hindi ko makita. At alam ko na narinig ko yun, nabasa ko at some point, kahit nga sa One Piece fan page at saka sa One Piece fandom. Nakasulat yun. Verbatim, nakasulat siya. Alam ko na nag-i-exist talaga yung ganong linya. Pero for some reason, hindi ko ito makita. Saka parang ito ay nandoon sa parte kung saan nag-uusap nga itong si Shanks at si Whitebeard. So for some reason, nawawala na nga yung phrase o sentence na ito. Kung saan ko siya makikita, please, pakitulungan lang ako. Huwag hindi ako makatulog dahil dyan. Pero yun nga, i-assume muna natin na totoo ang linya na to. Ang labanan ni Mihawk at ni Shanks ay umaalingaw-ngaw sa buong Grand Line. Ngayon, papaano nga ba ang paliwanag tungkol dito? Alam nyo, hindi ko naman inaalis na baka naman talaga nararamdaman sa buong Grand Line yung kanilang nagiging skirmish o yung enkwentro nilang dalawa. Pero palagay ko meron akong mas mai-offer sa inyo na better understanding on how that sentence works. Ayon kay Whitebeard, hindi lang naman isang beses naglaban si Shanks at si Mihawk. Hindi lang siya isang beses. Sabi pa nga sa ibang mga translation sa wikang Ingles, their fights occurred daily. Parang araw-araw naglalaban silang dalawa. So ngayon, ang tanong, bakit nga ba sila naglalaban? Ano yung mga circumstances kung bakit kinakailangan maglaban ni Shanks at ni Mihawk? Sa totoo lang, hindi pa po natin yon alam. Wala pa pong sinasabi kung bakit sila naglalaban or yung mga dahilan nito. Basta ang sinasabi lang is naglalaban sila ng madalas. At sa palagay nyo po, ano yung mga resulta ng labanan na yon? Sa totoo lang, we can just assume sa resulta nito. Sabihin na lang natin na meron siyang ganitong resulta. Paminsan nananalo si Shanks, paminsan nananalo si Mihawk, at minsan nagtatabla. Kaya ang daming beses ito nagaganap. Uulitin ko, minsan nananalo si Shanks, minsan nananalo si Mihawk, at minsan nagtatabla. So sa ganung pananalita, medyo nalilinawan kayo ng konti, ano? Kasi sa Grand Line, automatic naman po yun na ang labanan ni Shanks at ni Mihawk ay hindi naman nagaganap sa isa lamang na lugar. Maaring si Shanks pupunta sa isang isla, makakahabol doon si Mihawk, may labanan na doon. O kaya naman si Mihawk mapupunta sa isang isla, nagkataon nandun si Shanks, laban na naman. So ibig sabihin, yung kanilang labanan ay maaring sa iba't ibang parte ng Grand Line. Kaya ngayon nabuo yung termino na nararamdaman sa buong Grand Line yung kanilang labanan. Kumbaga may laban dito, bukas may laban doon, susunod na araw may laban na naman dyan. So nararamdaman ng mamamayan ng Grand Line na meron talagang labanan sa pagitan ni Shanks at ni Mihawk. Meron na namang nangyayaring gulo. So yung tuloy-tuloy na labanan na yan, nababalitaan ng lahat. So maaring doon nga po nabuo yung phrase na Shanks versus Mihawk echoes the Grand Line. So hindi naman nakakapagtaka, no? Kasi ang laki nun. Halos kalahati ng mundo nararamdaman kayong dalawa.
So maaring ganun nga po yun. Pero hindi rin naman natin maiaalis na posibleng talagang literal na nararamdaman ng buong Grand Line kasi nga po malayo talaga yung inaabot ng haki ni Shanks. So either way, kesa ang party sila naglalaban ng Grand Line, mukhang totoo naman. So ngayon, ang tanong, ano yung naging consensus mula sa labanan ni Shanks at ni Mihawk? Ang naging opinion ng Marines, si Mihawk nga po ay mas skillful pagdating sa espada kumpara kay Shanks. In terms of skill, mas magaling po si Mihawk kung ikukumpara kay Shanks. Pero ang kahulugan ba nun, mas malakas si Mihawk kaysa kay Shanks? So ito, may ipapakita po ako sa inyo. Ito yung nangyaring labanan sa pagitan ni Roger at ni Kozuki Oden. Nung umpisa, ang susugod sana kay Oden ay kung hindi itong si Gaban, ay ito nga pong si Silvers Rayleigh. Pero itong si Roger medyo excited, gusto niya yatang makalaban ng isang samurai. Okay, sige, ako muna lalaban dyan. Kayong dalawa, manood lang kayo. Pagkatapos nga po nun ay hinarap nitong si Roger, itong si Oden. At ano ang nangyari? Susugurin ni Oden si Roger ng kung anong teknik. Pero si Roger, isang wasiwas lang ng kanyang espada na ace. Tumalsik nga po si Oden ng pagkalayo-layo. Talagang ininda niya po yun, duguan siya. So ano po yung nakuha nating aral doon sa sitwasyon na yon? Masasabi ba natin na pure sword skill yung ipinakita ni Roger? Parang hindi naman. Talagang nag-flex lang siya ng lakas niya. At yun ang inabot ni Oden. Hindi naman sa sinasabi ko na walang skill itong si Roger sa pakikipaglaban sa espada. Ang sinasabi ko lang, kahit anong galing sa espada, in the face of a very strong opposition, raw power, wala talaga magagawa ang sword skill. Sobrang lakas nga po ni Roger, hindi niya na kailangang i-flex kung meron siyang sword skill. Magaling ka? O yan, isang wasiwas ka lang. Ngayon, ano po ang ibig kong sabihin dito? Okay, magpapakita na naman ako sa inyo ng isang larawan. Hindi po ba sa naging labanan sa pagitan ni Luffy at ni Kaido, ay mayroon nga pong ikinokonsidera si Kaido na mga tao na talagang malalakas. Kumbaga para sa kanya, legendary tong mga tao na to. Ito nga po ay si Captain Rox, si Roger, si Whitebeard, si Kozuki Oden, at saka si Shanks. Gets nyo? Diyan sa lima na yan, nasaan si Mihawk dyan? Wala, hindi po ba? Ibig pong sabihin, dyan sa larawan na yan, yan po yung mga tao na may talagang kakayahan na talunin siya. Kung iisipin po natin, muntik-muntikana na talaga siya ay Oden. Hindi ba doon nga nakuha ni Kaido yung pilat niya sa dibdib? Patraidor niya nga tinalo itong si Oden, hindi po ba? So kung iisipin nyo, itong si Kaido, hirap nga pong labanan yung mga kagaya ni Oden. Paano kaya yung si Roger na one hit lang siya? Hindi ba mas grabe yun? Saka tignan nyo, si Shanks nandyan. Malamang minsan sa buhay ni Kaido nakatikim siya kay Shanks. Kaya medyo sure tayo na talagang itong si Shanks isang malakas na individual. Ngayon balik tayo doon sa argumento kung saan si Mihawk nga po ang tinaguriang strongest swordsman in the world. Mas magaling po siya sa paghawak ng espada kung ikukumpara kay Shanks. Ito po yung isang napakalaking basehan ng world government kung bakit siya binigyan ng kulang-kulang 3.6 billion na bounty. Ngayon, pagdating sa bounty ni Mihawk, may mga argumento sa social media na nagsasabi na mas malakas talaga itong si Mihawk kaysa kay Shanks kasi nga po si Shanks, napapaligiran siya ng mga malalakas na individual, isa nga po siyang emperor na kung ikukumpara kay Mihawk, solo niya lang daw po na nakuha yung 3.6 billion na bounty. Kumbaga hindi niya kinakailangang maging emperor level o yung ibig sabihin mga tauhan na nakapaligid sa kanya para magkaroon ng ganong kataas na bounty. Medyo hindi lang po ako sang-ayon sa argumento na yon, pero pwede rin. Sabihin na lang natin na 50-50 ako sa kanya. Bakit po? Noong lumabas nga po ang bounty ni Mihawk, sabay-sabay nga po itong napagdesisyonan kasabay ng kay Crocodile at Buggy. Ibig sabihin, nung nabuo yung Cross Guild, doon pa lamang po lumabas yung kulang-kulang na 3.6 billion na bounty ni Mihawk. Kumbaga nung binubuo yung kanilang mga bounty, kasama na po sa pagtataya ng world government ay yung pagkakatatag nga po ng Cross Guild. Si Mihawk, dati walang kakampi, ngayon meron na. So parang mas humirap yung trabaho ng Marines. Hindi po ba yun ang isa sa mga dahilan kung bakit sumali si Mihawk sa Cross Guild? Gusto niya rin ng katahimikan kasi kung mag-isa lang po si Mihawk, ayaw siyang tantanan ng mga Marines. Kaya naman, nung sumali siya sa Cross Guild, medyo nagunos dili yung mga humahabol sa kanya. So ngayon, ano ang ibig ko sa... Ang bounty ni Mihawk ay hindi niya lang nakuha mag-isa. Kaya nga lang, syempre, sobrang notorious din kasi ni Mihawk. Kaya sa Cross Guild, siya yung may pinakamataas na bounty.
siya rin yung naghahatak ng bounty nung dalawa niyang kasama. Sukat si Buggy yung naging emperor. Pero half-truth nga lang po yun. Siyempre, as an individual fighter, napakalakas nga po talaga ni Mihawk. Nararapat lang po sa kanya yung ganong bounty. At kung mataas man ang bounty ni Shanks ng bahagya sa kanya, ayun nga po siyempre meron siyang mga tauhan. In a way, hindi nga po naglalayo yung lakas ni Mihawk at ni Shanks as individual fighters. Parang hindi maganda na bounty ang basihan kung bakit mas malakas yung isa laban sa isa. So ngayon, conclusion na po tayo. Kung mayroon mang palakasan at labanan sa pagitan ni Shanks at ni Mihawk, ito yung aking napagtanto. Mihawk is a more skillful swordsman than Shanks, but Shanks has a way to win. Mas magaling po talaga si Mihawk kung ikukumpara kay Shanks. Pero palagay ko, mayroon pong paraan si Shanks para manalo. Kung paano mananalo si Shanks, hindi ko naman sinasabi na parang yung example ko kanina, iwa-one hit lang ni Shanks itong si Mihawk. Malabo po yan. Ayon po dito sa One Piece Viver card pagdating po kay Mihawk, gusto po ni Mihawk na dumating ang araw na mayroon pong Swordmaster na mas magaling pa kung ikukumpara sa karibal niya na si Red Hair Shanks. Ibig sabihin, si Shanks po mayroon din namang skills pagdating sa pakikipag-espadahan. Pero mas gusto ni Mihawk na may lumabas pa na mas magaling diyan. Gusto ni Mihawk makakita ng swordsman na talagang napakagaling at gusto niyang labanan yung swordsman na yon. So naisip nyo ba kung gaano kabigat yung hinihingi ni Mihawk? Ito yung standard na gusto niyang mangyari doon sa kalaban niyang susunod. At tayo bilang manonood, alam natin kung sino yung gusto nating tumalo sa kanya. At iyon nga po ay si Roronoa Zoro. Ang ibig pong sabihin nun, gusto po ni Mihawk na si Zoro ay mas malakas pa kung ikukumpara kay Shanks. Hindi naman aktual na mas malakas, kundi mas malakas pa kay Shanks pagdating sa pakikipaglaban sa espada. Ang bigat ng standard na hinihingi niya, no? Biruin mo, dapat si Zoro mas magaling siya kaysa kay Shanks. Putik, ang bigat nun, ano? Tindi ng assignment ni Zoro. Kailangan si Zoro ay nasa emperor level para kilalanin siya ni Mihawk. Mukhang kailangan pa ni Zoro ng maraming practice. Kasi syempre, 'di ba, si Mihawk ang kinikilala niyang karibal si Shanks. So dapat mas magaling si Zoro kung ikukumpara kay Shanks. At hindi lang 'yon. Pag naglaban si Zoro at si Mihawk, hindi pwede na may paraan lang si Zoro para manalo. Kailangan skills, hindi ba? Skills. Sword fighting skills. Alam nyo naman sa mundo ng One Piece, hindi naman ibig sabihin may espada ka, swordsman ka na. Minsan, si Luffy naghawak ng espada, ibig ba sabihin nun, swordsman na si Luffy? Hindi, di ba? So, importante po talaga kay Mihawk at kay Zoro yung kakayahan ng isang tao pagdating sa pakikipaglaban sa espada. Pag ngayon, sa labanan na yon, ang tindi ng hinihingi ni Mihawk. Kung tutusin, halos kabago-bago pa lang na-discover ni Zoro na meron siyang Colors of the Supreme Haki. At pagdating sa Haki, lamang na lamang talaga itong si Shanks. So, ang bigat ng hinihingi kay Zoro, ano? Lampasan si Shanks, lampasan pa si Mihawk. And this begs the question, kaya bang talunin ni Shanks itong si Mihawk? Well, sabi ko nga kanina, mas magaling si Mihawk pagdating sa pakikipag-espada kaysa kay Shanks. Pero si Shanks may paraan siya para manalo. Kapag kasi kalaban mo si Shanks, parang naka-turn off ang iyong observation haki. Maaring dun din nakakasilip ng oportunidad itong si Shanks para matalo paminsan itong si Mihawk. Pero at the same time, kaya din naman siyang talunin ni Mihawk. Kaya ang tansya ko po sa naging labanan ng dalawa, win-loss, paminsan may draw. At saka may chance pa ba na maglaban silang dalawa? Well, mukhang wala na. May tuldok na yon. Wala na nga pong interest itong si Mihawk na labanan ng isang taong may isa na nga lang pong braso. So, hindi na po magaganap yung Shanks versus Mihawk kahit kailan. Pero anong malay nyo, di ba, sa mga takbo ng mga pangyayari, ewan natin. So, kayo mga utoy, para sa inyo, sino ba ang mas magaling at mas malakas? Si Mihawk o si Shanks? Mag-comment lang sa baba, babasahin ko lahat yan. And as always, muli po ito ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime, palaganapin natin ang anime culture, manood at magbasa ng One Piece hanggang sa muli. Alam! Alright.